O, yun naman pala eh. Kaya yun ang paniwalaan mo. Pag yun ang pinaniniwalaan mo dito, yun ang gagawin mo. Magiging mabuti kang tao. Sabi ko pa nga sa kanya, kasi naalala ko, may isang santo na napakatapang. At yung katapangan niya, ginamit niya sa kabanalan. Sabi ko sa kanya, kahit matapang ka rin pag ginamit niya sa kabutihan, magiging santo ka. Ako sabi niya, ako ba? Magiging santo po ako? Sabi ko, oo, pwede ka magiging santo. Tapos sabi niya, salamat ma. Salamat Tita Norma. Tapos nag-volunteer. Sabi niya, Tita Norma, next week, ako po mag-lead ng prayer ha. Kasi nasa likod lang sila tinuturuan. Alam niyo talaga, tuwa-tuwa ako sa batang yun. Hindi ko siya makakalimutan sa buong buhay ko. Kasi ang ganda-ganda ng tinuro niya sa akin. Pagdating ko, next week, aba, yung mga naging may background sa inyo ng teaching, alam mo, dapat mayroong classroom management. May established classroom management ka para alam ng mga bata yung kilos nila sa klase mo. Ako pag pumasok ako ng klase, papalakpak na ako niya ng tatlo. Sabi ko, attention number 1. Ibig sabihin nun, uupo sila ng maayos o tatayo sila na maayos. Tapos, maayos talaga yung kamay nila, nasa tagiliran. Tapos, straight talaga. Tapos, yung kamay nila maayos. Tapos, pag sabi ko, attention number 2, ibig sabihin nun, ready na for prayer. Kaya pag attention number 3, prayer position na yun. Alam mo, ginawa niya talaga yun. Andito na si Tita Norma, tapos sabay palakpak siya. Sabi niya, attention number 1, attention number 2, attention number 3. Tapos, pagkatapos niya, sabi niya, I believe the prayer. Naging English pa. So, tapos, inano niya yung mga klase niya, minotivate niya. Kasi hindi ako nagpapapray na hindi sila completely nakatune in kay Lord. Kasi sayang yung pag-pray pag hindi nakatune in kay Lord. Sabi niya ganyan, ilagay ang kamay malapit sa puso bilang pagmamahal sa Diyos, iyupit po ang ulo bilang pagpapakumbaba, ipikit ang mata, in short, nagawa niya ng maayos. And the rest is history. Kasi itong batang to, unti-unti, no, nagbago talaga siya. Dahil may isang nagparamdam sa kanya ng pagmamahal. Yun po yung parents to children. Yun po yung children to parents. Pag naramdaman po ng mga bata, hindi dahil galit lang tayo, kundi dahil concerned tayo sa kanila. Dahil mahal natin sila, madali po sa kanila ang submission. Pero kung nagagalit lang po tayo dahil nagagalit tayo, hindi po talaga sila magsasubmit. Kaya susunod po, pagkatapos po ng children to parents, o parents to children. So sabi naman ni St. Paul sa mga anak, honor your father and your mother. This is the first commandment with a promise. Alam natin yan, may promise siya, no? That it may go well with you and that you may have a long life on earth. Yan po, live long life. Mag-promise po yan. Hindi lang long life, kundi go well with you. Kaya tayo po, nabuhay pa yung ating mga magulang, sana po nararamdaman nila na concern tayo sa kanila. So, para po tayo po ay nasa grasya ng Diyos, para po ang pagpapala ng Diyos ay dumadaloy sa ating buhay. Sana po may schedule tayo na pinupumusta natin sila at tinatanong natin sila. No, ako po, dito rin po ako kinorek ni Lord. Sa totoo lang po, dati din ako nabibigay sa parents ko. Pero ngayon po, almost more than half of my salary, actually, konti na lang po ang natitira sa akin. Kaya talaga po, para sa parents ko, at saka yung mga gastusin, no? Dito sa bahay. No? Kasi, apat po kami magkakapatid, 12 po kami buhay, eh may batas po ang parents ko. Na pag nag-asawa na, bubukod na. Eh ako na lang po yung single na yun. Kasi medyo nagbabayad po rin po ako. Marami yung old life ko po, yung mga nakakala sa old life ko, medyo ano po ako, nag-explore din po ako sa mundo kasalanan. Kaya binago po talaga ako ni Lord. Kaya hanggang ngayon pinupurify pa po ako ni Lord. Kaya ito pong submission, isa pong area ng buhay ko na talagang pinurify po ako ni Lord. So pag na-purify po tayo ni Lord, blessing upon the blessing will come upon us. Hindi natin masusukat yung blessing ni Lord. Amen po ba? Amen. So, sabihin mo nga sa iyong katabi, pag hirap kang mag-submit, hingan mo ang grasya ng Diyos. Hingan mo ang grasya ng Diyos. Amen. Amen? Amen. So, number 4, young
younger men to older men. No? Kaya, Tama, ibalik po tsaka natin ganun. yung pagmamano, turuan po natin yung ating mga kabataan, yung mga bata. Ayan yung ano, Kasi napakaganda po niyang yan yung pinaka ano ko sa amin. Sa kinatyan, sa lugar Hanggang sa paglaki. Tapos yan din yung ano ko sa mga anak. At mabibless po ang mga bata. din mo. Sa paaralan po, tinuturo ko talaga yan. Kasi wala nang nagtuturo sa mga kabataan na mahalaga ang pagmamahal. Sa probinsya, ganyan. Lalo sa parents nyo, sa mga nakakatanda sa inyo. Sabi ko, dadali sa inyo ang pagpapala ng Diyos. Amen. Kasi sila, kahit hindi nila ginagampanan ng maayos ang kanilang tungkulin, dahil itinilaga sila ng Diyos bilang mga lolo, lola, tito, tita, mga nakakatanda sa atin. Pag tayo ay nag-bless sa kanila, dadali sa atin ang pagpapala ng Diyos. No? Amen. 1 Peter 5:6, likewise, you younger members, be subject to the presbyters, ibig sabihin yung nakakatanda sa community, yung mga ate at kuya natin sa community, maaaring matanda tayo sa edad, pero mas senior sila sa atin, ate at kuya natin sila sa ating Christian life, then we submit to them, no, we honor them, we respect them, and all of you clothe yourself with humility. Kasi without humility, hindi ko talaga tayo makakapag-submit in your dealings with one another. For God, tingnan niyo po ito. For God opposes the proud, but is the favor Sa ibang translation na nakalagay dyan, God opposes the proud, but raise up. No, itinataas, itinakanyag ng Diyos ang mga humble. Kaya napakalaki pong bagay nito. No? Kapag tayo po ay may respeto sa mga nakatatanda sa atin. Hindi lamang sa edad, kundi sa karanasan. Sabihin mo nga sa mga senior nyo dyan, pakisabi mo, respeto kita. Nire-respeto din kita. Nire-respeto kita. Nire-respeto. Yan, master to servant, slave servant. Sige na nga. Yan, yan ko na yan kanina yung washing of the feet, no? Sabi ni Masters. Jesus, ako'y dumating, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. Kaya ngayong Webes Master Santo, to servant. nagbukas ng paaseso sa mga alagad. Itinatag niya ang sakramento ng pagpapari. Kasi ang sakramento ng pagpapari ay sakramento ng paglilingkod. So, kaya nga ang Santo Papa is servants of servants. Kaya nung kami po ay in-institute, o dalawa po kami, representative ng Pilipinas at representative din po ng Asia sa Rome last January 2023. Yan po talaga ang pinray sa amin. No, that we will become servant of servants. Kaya kami po, kahit saan po kami ipadala, no, kung saan po nangangailangan ng tulong, doon po talaga kami pumupunta. No, ang pinakahuli po namin pinaglingkuran, ang mga house parents, sa Lord's Block po may mga umaaten sa atin na galing sa tulay ng kabataan. Ito pong tulay ng kabataan, isang foundation po ito nangangalaga sa mga batang lansangan, mga batang inabandon, nabulot sa lansangan. No, sila po ay dumadaan sa pag-interview po, sa pagpoproseso. Meron po SWB, kapag pwede pa silang ibalik sa pamilya nila at maayos ang magiging kalagayan nila doon, ibinabalik po sila. Pero kapag mapapahamak lang yung bata, ilalagay po sila sa isang house. May 28 houses po sila ng mga batang abandon, mga batang napulot sa lansangan, at bawat tahanan, meron po 25 to 35 na bata. O ayon sa edad, pinagsasama-sama sila para mapangalagaan po sila. Sa bawat bahay, may 6 pong house parents kasi dala-dalawa every 8 hours. So itong mga house parents na ito, sa 28 houses, binigyan po namin sila ng training kasi gusto po ni Father Matthew, yung mga bata, hindi lang paglingkuran yung kanilang katawan, kundi mapaglingkuran din ang kanilang kaluluwa at maihanda sila sa relasyon sa Diyos. Kasi alam naman natin lahat, itong katawang lupa natin na ito, kahit anong pang-aalaga natin, mawawala rin tayo sa mundo nito, at ang mananatili talaga ay ang ating kaluluwa. Kaya mahalaga na ituloy na ipangalagaan, kaya sa Lord's Block, we are so blessed. No,
inaalagaan tayo, distinct. Meron tayong mga doktor, meron tayong mga lawyer, at higit sa lahat, tayo po ay hindi ginugutom. Napakaraming teaching sa ating community, kaya nga nabago ang ating mga buhay. As kaway-kaway nga po ang mga kamay, mga nabago ang buhay, dahil sa Lord's Block. Amen. Kaway-kaway po. Yan, sabi mo nga sa iyong katabi, huwag kang aalis dito. Huwag kang aalis dito! Ayo, wag tayo aalis dito. Huwag kang aalis dyan. Huwag kang aalis dyan! For good na kami aalis. Kasi wala namang perfect, di ba? Wala namang perfect, lahat tayo imperfect pa. Inaalis pa tayo. Amen. Kaya Amen. mahalaga yung submission. Hindi tayo nagsasubmit kasi perfect siya. Hindi. Because of the grace of God. So kaya nga master to servant. Kaya sabi dito, master, treat your slave justly and fairly. Realizing that you too have a master in heaven. Heaven. Ginagawa natin ang kay Lord. No? Hindi dahil yung mga tao ay karapat dapat. Kaya na kayo na ang pangunahin natin, we have relationship with Jesus. Ephesians 6, 5-7, makibasa po. Slave to your human masters with fear and trembling, in sincerity of heart as to Christ, not only with being watched as carrying favor, but as slaves of Christ, doing the will of God from the heart, willingly serving the Lord and not human needs. So, sa bawat boss natin, sa bawat tao, ang ginagawa natin yung pagsaserve, yung submission, hindi dahil lang doon sa tao, kundi dahil kay Lord. No? Pagka yung amo mo, hindi naman talaga maganda yung ugali, hindi maganda yung treatment sa iyo, isipin mo na lang, Lord, I offer this for you, and I'm doing this for you, and Lord, because I'm doing this for you, Lord, I am purified, then I am living under your grace, and when I am living under your grace, blessing upon blessing will overflow in my life, not only to me, but to my 1,000 generation. Exodus 20, verse 4, 5, and 6. No, tayo pong mga sumusunod sa Panginoon, tayo pong dahil sa pagsunod sa Panginoon, dahil sa pagmamahal sa Panginoon, nagsasubmit po tayo, nagpapasako po tayo sa mga authority na nandyan sa ating buhay, ang pagpapala po talaga ng Diyos ay mag-uumapaw sa atin. Tayo po ang nagiging sisidlan, no, daluyan ng pagpapala ng Diyos. Exodus 20, verse 4, 5, and 6. Ano po ang nakalagay doon? Sa mga hindi magmamahal sa Diyos, hindi kikilala sa Diyos, third to fourth generation will receive the consequences of curses. Pero, sa mga magmamahal sa Diyos, sa mga kikilala sa Diyos, at sa mga susunod sa Diyos, ang nakalagay po doon, thousands, sa New American Translation, thousands of generation will be blessed. Sa Tagalog, ang ganda-ganda, no, pagpapalain, pasasaganain, ang ating saling lahi, ka-apo, apo, 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 apo.